Hindi po ito personalan, trabaho lang po ito. Alam ko, sir. Okay. Nabanggit nyo 2 beses. I'd like just to remind you before I pose this question. Kasi sinabi nyo kanina, if I go to hell, so be it. Well, I'd like you to know that hell is a biblical word, Mr. President, and I do not want you to go to hell. Because if you're going to read the description of hell in the Bible, mabigat. It's terrible. Mabigat po, terrible po. Yeah. So you do not want to go to hell. Well, Even your lawyers do not want to go to hell with you. kung Mr. ganun President. ang resulta ng ano ko sa ginawa ko, sir. Nagbibiro lang po ba kayo doon o talagang totoo po sinasabi niyo? But all I did, bakit ako papatay ng tao? Bakit ako why would I inflict injuries or death on a person na may mga pamilya yan mas masaktan? Ito ko I mean, kasi si Digong, alam na niya talaga na doon siya papunta. Diba? Alam na niya. Kasi, syempre, inamin naman niya na talagang siya ay pumapatay, diba? So, hindi na nga mabilang yung mga pinatay, diba? So, alam niya kung saan siya papunta. Magbiro man siya o hindi, doon pa rin siya papunta. Kasi kung ano yung kinuha mo, buhay yung kinuha mo, pagbabayaran mo yan sa mata ng nakikita tayo. Pag ginagawa natin, nakikita ng Panginoon eh. O, pumapatay ka na, nakikita yan eh. Kasalanan yun. Malaking kasalanan yun. Diba? O, tuloy pa natin. I must be insane to go into a campaign against crime just to kill. Hindi ho trabaho ng pulis at hindi maniwala yung pulis sa akin, sir. Mr. Chair, Mr. President, I understand po sinasabi ninyo. Masasabi Pero the thing is, when you begin to say, if I go to hell, so be it. Yes, sir. I do not think that you believe in it, Mr. Chair. I do not think so. Pero anyway, tutuloy ko po itong tanong ko. Ano po? I do not need you to confirm this statement because meron po naman video rito. Meron play clip. Ano po, hindi ko napapakita pa dito. But you said publicly, and I quote, if you are corrupt, I will fetch you using a helicopter to Manila and I will throw you out. I have done this before. Naku. Why would I not do it again? Now, Yes, actually, may video yan. Diba? Na-reactionan ko na siguro yan noon eh. So, tingnan natin yung magiging sagot ni Digong. Tingnan po natin I would like to just mention the words, I have done this before. So, ginawa mo na yan, Digong. So, naku, pag-amin yun na talagang you have done that before, di ba? So, pag-amin yan. So, ang tanong dyan, sino yun? Sino yung tinudas mo dyan sa... Nako. Why would I not do it again? Nako. Uulitin mo na naman. Sir, that you are justified in doing so. Basta sa tingin nyo. Sana hindi, wag mong sabihin, joke lang yun ha. Hindi pwedeng, hindi ka tanggap-tanggap yun. Corrupt. Hindi, sir. Hindi po ba? Hyperbole lang yun, sir. So, Mr. Hindi Chair. papayag ang piloto niya, sir. Ikaw, ganun po. Ganun, Mr. Chair. So, if you feel just justified in doing it, can you please name to us the victim? Sino po yung tinapon ninyo sa helicopter? Nako. Sinabi niyo po eh, I have done this before. So, ginawa mo na nga yun noon. So, ibig sabihin, may tinapon. Yun yung tanong, sino yung tao na yun? Diba? Sino yung tao na yun? Sige, tingnan natin yung magiging sagot ng inyong tatay. Digong. Inyo ha, hindi po amin ha. Inyo yan eh. Suluhin nyo.
Why would I not do it again? Sino po yung tinapon ninyo? Can you please name the victim? Well, sir, sabi ko, O nagbibiro po kayo, no? istorya lang. Yan, sabi ko na eh. Yun yung magiging ano eh. Yun yung magiging depensa niya eh. Ah, di ba? KO! Puro na lang joke, di ba? So, dun pa lang, pahiya na si Digong. Di ba? Oo, kasi, sabi nung iba nga, matapang yung si tatay, oh, yung mga basher dyan, oh. Sabi nila, matapang yung tatay namin kasi may tinapon na siya sa helicopter. Eh, wala eh. Istorya lang daw eh. So, hindi daw totoo, pinapalabas niya dito. So, sa nakikita ko, takot si Digong, naduwag ngayon si Digong, nabahag yung buntot, naging basang sisiw. Diba? Ba't di ka magtapang-tapangan dyan ngayon? Aminin mo ba na, oh, hindi, totoo yan. Totoo yung sinabi ko. Ba't ikaw umamin ngayon, Digong? Ha? Ang bihira naman, oh. Para sa kriminal. Pero paano Pinagtawanan tuloy ni Abante. mo itapon niya sa... buksan mo pa yung... Ano po yan? Parang hyperbole, ano ho? hyperbole nga. O yan. So, hindi po totoo ito. Now, ay gusto ko pong sabihin sa inyo, Mr. Chair, isa po ako doon na marami po ang bumoto sa inyo. Oho. Dahil naniniwala sa inyo. Mm. At marami pa. Sa amin lang mga Baptist, naniniwala pa rin sa inyo. Pero, pag ganito na mga salita ninyo, medyo mukhang hindi na po yata Maganda. tama sa dating Pangulo na magsalita ng ganyan. Mm. Sapagkat naniniwala po ako na kahit sabihin niyo po yung mga kiling-kiling, meron pa rin kayong compassion eh. Tumutulong kayo sa ating kapulisan. Tumutulong kayo sa mga nangangailangan. Meron pa rin kayong compassion. And I would even think today that your compassion even overcomes your thought of killing someone else. Sir, this world is there's the evil and there's the good. So, if you are a human being dito, you do so many things in life. Mamili ka lang between the right at yung mali. Opo. So, pag pinili mo itong mali, you are bound by what you do in this life. Tama yun, Mr. Chair. Tama po yun, ang inyong statement. Pag pinili nyo ang mali, ito po ang tanong ko. Tama po ba ang pumatay? Yun. Kahit po, Mr. Chair, tama po ba ang pumatay? Kahit alam nyo, na ito ay tinatawag sa batas, ako hindi po abogado ito, tinatawag sa batas na in flagrante delicto o in the act of committing a crime. Oo. Ngayon, I have proven that, sir. kung po yan, susundin po natin, wala po kayong pinagkaiba sa Pariseo nung panahon ng Panginoong Jesucristo. Nung ang Pariseo nakahuli po ng isang babae that was caught in the act of adultery, they are about to stone them. Stone her. Babatuhin na po. O, nilapit po nila kay Kristo. At sinabi po nila sa ating Panginoong Jesucristo, anong gagawin mo dito? Sapagkat ayon sa aming batas, in flagrante delicto ito, dapat to batuhin hanggang sa mamatay. Ano pong ginawa ng Panginoon? Mr. President, Mr. Chair, siya po ay sumulat doon sa ground. Wala siyang sinabi, sumulat lamang po sa ground. Nakita mo ng mga Pariseo ang sinulat. Isa-isa po silang umalis. Bakit po? Palagay ko, ang sinulat mo ng Panginoon, yung mga kasalanan ng mga Pariseo, hypocrisy, corruption, lahat po. Ngayon, naiwan po doon yung babae. That was caught in the act of adultery. Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, where are your accusers? Ang sabi po ng babae, none, Lord. Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, neither do I condemn you. Go and sin no more. Hindi ho ba mas maganda yung salita ng ating Panginoon doon, Mr. Chair, Mr. President? Hindi na ako papatay siya. Retired na ako eh. Numar na, hindi na ako mayor. Ayaw ko na rin. Alam niyo, Mr. Chair, Mr. President, kaunti lang po yung tanda niyo sa akin. Dapat talaga mag-retire na ho tayo. Retire na ako siya. Ayaw ko na. Anyway, ganito po yun. Ang sabi po nyo, Ganito na lang, sir. batas lang po ako. Yun ang sabi nyo. Prosecutor kayo eh. Kanina sinabi niyo po. Batas lang po ako. Ano pong batas? Yan po ba yung batas ni Mayor President Duterte o batas po ng Pilipinas? Yun. Sir, Sumasakit na yung ulo ni Digong. Medyo
Ano, nahihirapan ng sumagot. Diba? Di, inaantay ko talaga to si Digong na magmure. Kasi winarningan po talaga ito ni Abante kanina, no, na wag mong gagawin yan. Respetuhin mo yung Congress. Diba? So, nakikita ko dito, hindi po makaporma si Digong, hindi makapag-angas. Kailangan yung angas, ilabas mo. Bakit wala? Kita nyo naman, nahirapan ng sumagot. Para ng basang sisiw. Oh, sige, tuloy natin. Bago ko sagutin yung ano sir. Kung may kasalanan man ako, ayaw kong pumunta ng impyerno. Oh. KO! Diba? Gusto mo dun? Kung may kasalanan man ako, ayaw kong pumunta ng impyerno. Pero ang dami mong pinatay. Dami mong pinapatay. Yung pangit naman na may mapunta sa langit na mamamatay tao. Hindi pa mabilang yung pinatay. Huwag mong sabihin kay Abante yan. Bakit? Diyos ba si Abante? Ha? Diyos ba yan? Tao lang din yan. KO! Naku, Digong. Salamat po. Pastor ko man sir, tulungan Pero, mo lang ako Mr. Chair, hindi po ito confessional. Ano po? Ito po ay quadcom hearing. ipagdasal. Well, of course, you have a dual ipagdasal mo. Yan siya si Kibuloy ah. Ayan si Kibuloy. Kayari. Magtiwala ka kay Kibuloy. Kaibigan mo yung Panginoon, tapos ngayon problemado ka. Mo na lang rin ako sir kasi alam mo man talaga na Mr. President, trabaho lang yun. bago niyo po sabihin yan, pinagdadasal ko po. Salamat. Totoo po yun, totoo po yun. Hindi po dasal na ama namin ha, hindi po dasal na Our Father. Ito po ay dasal coming from the heart. Salamat, Tulad sir. ng aking nabanggit sa inyo kanina, coming from the heart. Opo, ngayon. Sinabi po ninyo rito, ha, mas mabuti pa na makulong ka at maghirap ka sa kulungan. Eh, bakit po kayo pumapatay? Mas mabuti pala na makulong tong mga hayop, itong mga drug lords na ito, o mga drug pushers na ito. Bakit po sinasabi nyo kanina pa na pumatay kayo ng tao? Sana pinakulong la lamang po ninyo. Tama. Mr. Chair. The records of the police will bear me out. Few instances, sir, pero karamihan yan, may hawak talaga ng nang i-confront ko yung mga yan, sila, with the police, of course, kasama ko. Okay, yung sinabi ng kidnapper. So, 3 of them, nasasakyan sila, sir, may carbine. Ako naman, ang hawak ko 45. Yung dalawang pulis na, tatlo lang kami. They kidnap a girl. Alam nang, kinidnap nila, dinala nila sa Cotabato for 1 month, detained her, and repeatedly raped them. They raped her. So, kung parang ang dating dito, concern si Digong sa mga na-rape. Eh, dyan sa QGC, dami dyan, di ba? Oh, si ano nga sino nga yun, yung kapatid ni si Montulfo. Diba, inufiran yun yung chicks yan ang galing sa Kingdom. Sabi nga ni Montulfo, ang pangit naman ng babaeng ito. Oh, para ng pukpok daw ba? So, ang daming na-rape dyan sa sa QGC. Oo. Eh, bakit hindi na-action na ni Digong kung talagang concern siya, ha? Kasi dito sa mga sinabi niya ngayon, feeling concern siya, eh. So, dyan sa Kingdom ni Kibuloy, bakit pinabayaan mo, Digong? Oh. Anong ginawa niya doon sa mga tao na yun? Sige, tingnan natin. 7 of them. And finally, went back to Davao City. Tapos sinauli nila yung naghingi sila ng ransom money. Umakyat sila sa bahay, sir. Kumain. Totoo ito. It's on record. Kumain pa sila sa bahay ng babae. Bago pala akong mayor nito. Tapos, pagbaba nila, dala-dala nila yung ransom money. Nandoon na ako sa labas, sir. So, hindi ko na sila sinita. Diretso. May kasama kayong pulis. Kasama ko pulis. Pero yung usually, dalawa lang yun. Yung, Mr. Chair, naiintindihan ko po yun.
Siguro, kahit ako, baka gawin ko yun eh. Pero ito po, Kasi ayon po sa batas, Mr. Chair. Sinita mo, bubuno talaga yan. Ayon po sa batas, Mr. Chair, kayo po nakakaalam ng batas. Meron po bang authority ang isang public official na bumaril? O yung pong pulis lamang ang dapat bumaril? Anybody, any person, Anybody. any person who is a victim, a good outcome, may baril ka, lumaban ka, look at that self-defense. Any person has the right to defend Himself. himself, his physical being, and his property. Pero ito pong kwento nyo kanina, Mr. Chair, hindi naman nyo dinidepensa ng sarili nyo. Hindi naman kayo ang ni-rape. Oo, ito pa, ito. Binaril nyo bigla. Hindi naman kayong na-rape. Grabe naman yun ang bante. Ay, naku po. Oh. Sige, tuloy natin. Binaril nyo bigla sapagkat alam nyo gumagawa ng krimen. Unawaan ko po yun. Kahit ako, baka gawin ko eh. Pero ang gusto ko lang po malaman, ayon sa batas, hindi naman nyo dinidepensa ng sarili nyo. Meron po ba kayong karapatang bumaril sa isang kriminal na hindi naman kayo ang target? Hindi ba? Kung walang nakatingin, sir, barilin mo na. At ako nang mismo I will appear as your defense counsel. O ito po, Marunong ako dyan, sir. Tagal ito po akong ba, fiscal. Mr. Chair, hyperbole pa po ito. Sinabi po nyo, nung kayo ay mayor ng Davao, that you would patrol the streets in your big bike looking for trouble. Sabi nyo? Yeah. Talagang naghahanap kayo ng enkwentro. Wala, Para makapatay, yun po ba yun? Hindi sa inosente, sir. Oo. Mga kriminal, bakit magawak? Mayor ka dapat maghanap. Hindi po to hyperbole. Totoo po ito. Kasi looking for trouble eh. Kayo po ay nagbabike looking for trouble. Yes, sir. Oo. Mukhang mali po yata yung ganong salitang looking for trouble, di ba? Siguro mas maganda kung looking for criminal. Tama ba? Yun, looking for criminal. Yun. Tama naman, tama. Mas maganda pang pakinggan kung looking for criminals kumpara looking for trouble. Kasi kung looking for trouble, ang maiisip natin ay kung sino-sino na lang. Basta maangas ka, nag-angas ka, trouble na agad to. Oo, naghahanap pa naman ako ng gulo. Diba? Oo. Yun. Yun yung pagkaintindi ko dyan, ha. Para magamit ko yung baril ko, sir. Alam nyo, Mr. Chair, Mr. President, hindi po ako masyadong pushy sa mga tanong ko. Sapagkat malaki pa rin po ang paggalang ko sa inyo. Salamat, sir. Totoo po yun. Oo. Pero ito tingnan nyo, Mr. Chair, Mr. President, ang sabi po ninyo, I would never allow innocent Filipinos to be killed. Sabi nyo kanina, di ba? I would never allow innocent Filipinos to be killed. But then, you said at one time, Hitler massacred 3 million Jews. Let me correct you, Mr. President. Hitler massacred 6 million Jews. So, yan. I stand corrected, sir. There are 3 million, sabi nyo, there are 3 million drug addicts. Hindi po drug lords, hindi po drug pushers. Drug addicts, there are. I'd be happy to slaughter them. Drug addicts, Mr. Chair, Mr. President. Pwede nyo pang sabihin sa akin ngayon, nung sinabi nyo, I would never allow innocent Filipinos to be killed. Siguro gusto nyo palitan po ito ng drug lords and drug pushers. Yes, sir. Pakipalitan po nyo ngayon. Drug lords and Ayun drug po. pushers. Kaya po, nagkamali po kayo nung sinabi nyo drug addict. Tama ka, sir. Kawawa naman si Digong. Naging basang sisiw na. Salamat I po. stand corrected. Salamat po sa inyong pagtanggap po dito. Kasi gusto ko pong malaman ang inyong pong pananaw po dito eh. Oo, sir. Opo. Tama Ayan. ka, sir. Tama ka, sir. Ayan. Ngayon, ito po. During the Senate hearing, last 28 October 2024, inadmit nyo rin po, giving orders to kill criminals. Ito po ang sabi nyo, I can make the confession now if you want. Talagang niyayari ko. Pero wag naman yung mga pulis, kawawa naman sir. Meron akong death squad, pero hindi ang mga pulis. Sila din yung mga gangster. Yung isang gangster, uutusan ko, patayin mo yan. Pag hindi mo patayin yan, Naku. patayin kita ngayon. Ngayon, Atay. ito po ang tanong. Sabi nyo, galit kayo sa kriminal. Hindi po ba? Ba't kayo gumagamit ng gangster? Hindi po ba kriminal din yung gangster? Kasi yung gangster, kriminal talaga yan. Wala pong gangster, Wala pong gangster na hindi gumagawa ng krimen. Gang nga may gang nga sila eh. So gumagawa sila ng krimen. Okay? Para klaro lang so tingnan natin kung ano yung magiging sagot ni Digong dito. Yes, sir. Pagkatapos niya patayin yung gangster, Papatayin nyo rin. Ganun po. Oo. Dapat po, pumatay muna siya bago nyo patayin. Tapos kung utusan patayin, patayin ko siya. Nasa batas po ba yun? Patas lang. Nasa batas po ba yun? Wala. Ikaw ay prosecutor, nasa batas po ba yun? Wala. So therefore, bilang prosecutor, yun yung ginagawa ang sabi ng Hindi. batas. When I was mayor, Wait lang. Durog! Oy, biglang lumakas
Inaayos siguro nila yung audio nila. Wait lang ha, biglang lumakas. Bawasan natin ng ano. Ayan. Bawasan natin ha. Wait lang. Masyado malakas. Talagang, Yes. I'm bound by the law. Yes. When I was mayor, I was trying to maintain law and order. But Mr. Chair, Mr. President, when you became mayor, you are no longer a prosecutor. You are now a public official, Mr. President. And therefore, you must uphold the law of the land. Because we do not have a personal policy here. Our policy is a lawful policy. We must always... Wala, guys. Sunog na sunog si Digong. Di makaporma. Ito po hindi po sila nagsisigawan dito Ito ay utak sa utak. Pero laglag si Digong dito. Hindi umubra yung mura ni Digong dito, pati utak ni Digong hindi po umubra kay Abante. Tingnan nyo si Digong. Ang inyong tatay nakaporma ba? Sige, tuloy muna natin. Always, naniniwala po kayo dyan. Correct me if I'm wrong. We must always uphold the Constitution. Hindi po ba? Yes, sir. Ayan. Alam mo, ano pong pagkakaiba nyo si Vigilantes, for example? Ano pong pagkakaiba nyo si Vigilante? Na pumapatay po ng drug addict o ng lalaban din? Well, Ayan, sir, sige po. Pakipaliwanag po sa amin. may classification niya, sir. Hindi ka basta-basta pumatay ng drug addict. Yeah. You killed drug lords Yes, yes. and the purveyors of drugs. Aha. What you just kill addict, sir? Yung addict, ipadampot mo sa police, ipadala mo sa doon Lumakas na naman. Medyo may problema sa audio nila. Okay. sa rehabilitation center. Sa totoo lang po, Alamin mo ang nanay tatay na doon mo deliver yung bata. sa totoo lang po, Mr. Chair, ito because of your pronouncement na shoot them dead, na-embolden po ang ilang mga pulis natin pumatay. Because it was the order of the President himself, who is actually the Commander-in-Chief of the Philippine National Police. So therefore, Mr. Chair, Mr. President, when you said, shoot them dead, it emboldened some of the policemen to kill. Am I right, Mr. Chair? I am saying it again. You say them dead? All right. Yes, sir. Therefore, Okay na yun. your policy of shooting them dead and the policy of the policemen in killing them is different, because you said in the Senate that it is the policemen that should be accountable for this, not me, because this is just a policy. But Mr. Chair, Mr. President, because of that policy, some of those policemen killed. In fact, Mr. Chair, nung kami po ay nagkaroon ng unang hearing dito ng Committee on Human Rights, meron po kaming inibitahan na 4 na mga PO4, SPO4 lang po ito. Mga talagang non-commissioned officer. Nakasama nila ang isang major. Sabi ko sa kanila, nakapatay ba kayo? Ang sabi nila, hindi. Okay. May tinanong ko, pero gumamit kayo ng baril at bumaril kayo. Ang sabi nila, meron kaming nabaril. Okay. Napatay niyo ba? Hindi po namin sigurado sapagkat marami kaming binaril. Marami kaming nabaril. Ito po yung tanong ko ngayon. Sabi ko, bakit niyo ginawa yan? Anong sabi nila? Ito po ang order sa itaas. Sino bang nasa itaas? Sino ba yung nasa taas? At sino yung mahilig magbanta at magyabang na nagpapapatay ako, pumapatay ako, nag-uutos ako? Sino ba? Di ba si Digong? Sino yung presidente? Di ba si Digong? Noon na. Sino yung nasa taas? Di ba si Digong? Paano? Baka i-deny ni Digong yan ngayon. Wala akong alam dyan. Di ko kasi kilala yung mga yan. Sige, tingnan natin. Yun po ang sabi. Now, of course, you do not even know that, Mr. Chair, Mr. President. Ito po ang order sa itaas. Tama po ba ang ginawa ng 4 na pulis na yan? Saka yung Pagka lumaban? Hindi po lumaban eh. Hindi. In fact, yung isa buhay po, hindi lang maibitahan dito, ayaw po pumunta eh. Hindi po tama. That's about the only time that a policeman can legally kill another human being is when he is confronting a criminal and is armed, and it must be commensurate doon sa baril for baril. Ito po. Kung batuta lang ang hawak mo, barilin mo na lang sa leeg or barilin mo yung paa. Mr. Chair, Mr. President, ito po. According to the data that was given to us by the Philippine National Police, by General Baca himself, nang sabi dito, 7,173 pushers were killed. Now, ang sabi po ay nanlaban. Pero gusto namin pumunta ron sa Philippine National Police. Tinan po namin ng crime lab kung paano po nanlaban ito. Ito po ba yung nakipagsuntukan lang? O nagkaratihan lang? O may baril?
bakit po, kung 7,123 pusher ang napatay, ibig sabihin ng laban, dapat meron din pong 7,173 na baril ang nakuha ang Philippine National Police. Tama po ba ako, Mr. Depende, sir. Not really a gun. It could be a knife. Knife, okay po. It could Knife. be something that would be lethal. Aha. Tubo or... Pero, inamin po ng Philippine National Police na wala silang ganung karaming ebidensya. Oo, ng 7,173. For example, 440 users. Ang sabi nyo kanina, dapat tulungan yan. Dapat rehabilitate po yan. Pareho po tayo ng pananaw dyan. And by the way, Mr. President, naniniwala po ako sa inyo sa war on drugs. Ayaw ko po ng droga. Alam ko po ang magiging kapalit niyan sa mga kabataan. Pero hindi ko maintindihan kung bakit Ang mga pinapatay kasi yung mga drug lord na mga drug lord na halimbawa, may kaibigan kang drug lord dito. And then meron din drug lord doon. Yung anong tawag doon? Para wala kang maging kaagaw, no? Walang maging kaagaw itong kaibigan mo sa pagdating sa droga, papatayin mo yung drug lord na yun. 'Di ba? Para solo nyo. kinakailangang mamatay ang more than 20,000 people upang magapila mga drugs. Pero after he became president, Okay sana no? Kung pati yung mga drug lord talaga ng mga kaibigan niya, ni Digong, sila Michael Yang, pinatay din niya, okay sana yun diba? Ang kaso, ang mga pinapatay lang ni Digong, yung mga maliliit na mga kawawang mga Pilipino, diba? Kinakawawa niya. Sus Mariusip, namimili. Para kunyari may nagawa. Kunyari nagtatrabaho. Inutakan tayo. Mr. Chair, may drugs pa rin Hindi pa rin po nawawala. Ako'y nagpapasalamat because in your time as president, wala na po yung manufacturing ng shabu sa Pilipinas. Naipasara nyo lahat yan. Ano pong pumalit, Mr. President? Smuggled drugs galing sa China. Lahat po ng mga drugs na yung nagpupunta sa Pilipinas ay smuggled galing sa China o galing kung saan-saan, Mr. President. Yan po yung sinasabi ko sa iyo for your information also. Kaya, of course, kayo po ay kaya si Digong, mapapansin nyo, hindi po siya dumikit sa Amerika. Kasi ito si Donald Trump, no? Ayaw niya po ng droga. Hate niya yung droga. Ngayon, kung didikit si Digong doon, yung mga diskarte niya dito sa bansa, masisilip. Diba? Kaya ang diskarte ni Digong sa China. Kasi yung supplier ng droga nasa China. Diba? Yan si Digong. Yan yung tatay nyo. I hate drugs ko, no? Pero yung anak niya, anong ginagawa? Bangag na bangag yung anak niya. Diba? citizen na. Hindi nyo po kinakailangan pakialaman yan. Pero Mr. President, alam niyo po naman kami mga congressman, especially now, nung kayo po ay Pangulo ng Pilipinas, nung ako po ay tumulong sa inyo na ma-elect bilang Pangulo, ay hindi po ako congressman. I'm a private citizen. Tumakbo uli ako ng 2019, naging congressman po ako. Alright, sa pang-apat na termino. Ako'y naging minority leader, ako'y naging deputy speaker, tanahon niyo po yan nung kayo nakopo. Ngayon ako po tinalaga bilang chairman ng Committee on Human Rights. Wala tayong magagawa kundi imbestigahan natin lahat ng mga human rights violations. Tama, sir. Pero kayo po ang nagsabi na wala kayong pakialam sa human rights. Bakit po nyo nasabi yun? Hindi man ako empleyado ng human rights office. I'm not trying to be... Wala akong pakialam Nagiging piluso po na si Digong sa human rights. Wala naman ako, hindi ako sa Kongreso, hindi ako member ng whatever. Wala ako, malayo ako sa human rights. So, Mr. wala Chair, akong pakialam. Pwede ko pang sabihin sa inyo na mali kayo. Bakit? Kayo ang Pangulo ng Pilipinas. Meron kayong pakialam sa human rights. Tama. Mali kayo ron. Tama ho ba ako? Meron kayong pakialam sa human rights. Hindi lang kami, kundi ang Pangulo ng Pilipinas, merong pakialam sa human rights yan. Tama. Oo. Kaya pati ang ICC nag-iimbestiga dito. Sabihin ko sa inyo ako ang unang nagsabi na hindi ako magbibigay ng anumang dokumento sa ICC sapagkat if I do that, then I am surrendering the sovereignty of this country. Correct, sir. I appreciate it. Totoo po yan. Sinabi ko po yan. Oh. Sabi ko gusto nila Bilib ako mag-imbestiga. They do it on their own. But not use us in the committee. Opo. Ang kinakalungkot ko lang po, Mr. President, mukhang nagsasalita po kayo na hindi po sang-ayon sa napag-aralan yung batas. Yung human rights po, nasa Constitution po yan. Kayong tatlong abogado ni Mr. President, turuan nyo ang kliyente nyo. Hindi ba nasa Constitution yun? Attorney Delgra, hindi ba nasa Constitution natin ang human rights?
Hindi na kailangan, sir, 98 Pwede po, sa sandali lang po, Mr. constitutional So, law. yun, gagawan po natin ito ng part 2 ng reaction. At actually, si Digong, hindi ko nagugustuhan yung mga sinasabi ni Digong dito. Nagiging po siya, piluso po. Actually, okay naman yung kanilang yung tinatanong si Digong, okay naman yung hindi naman sila nagtataas ng boses. Yun yung okay doon. Kaya nga lang si Digong medyo dumudugo po yung utak. Hindi niya kinaya yung mga katanungan kaya minsan namimiluso po na lang. At minsan dinadaan sa joke. Hindi rin siya makapagmura kasi winarningan siya ni Abante. Wag na wag mong gagawin 'yan. 'Di ba? Wag na wag mong gagawin 'yan. Kaya yan si Digong. Hindi makaporma ngayon. 'Di ba? So, yan mga pre at sana pagkatapos ng hearing na to, ma-arrange na yan lahat and then kung may ikakaso man, kasuhan na. 'Di ba? Wag nang patagalin pa. Oo. Kasi para matapos na yung issue na yan. At least tumarap na naman siya sa Senado. May mga binitawan na siyang salita doon. And then dito sa Congress naman, sa Quadcom, may mga binitawan din siyang salita. Doon pa lang dapat pagkatapos ng hearing na yan, may kaso na, kasuhan na. 'Di ba? Para matapos na kasi itong mga Duterte, lason yan sa bansang ito. Oo, lason po yan. So, yun yung mahirap dyan, no? Sa ating bansa, pag may lason, kailangan po tanggalin yan. 'Di ba? Oo, ibukod para hindi po tayo masira. So, ayan muna yung ating reaction dyan, mga pre. At mamaya, abang-abangan nyo, may upload po tayo. Inaabangan ko yung maggigisa kay Digong mamaya. Kasi meron daw siyang sisipaing kongresista. So, yun yung bibigyan ko na reaction maya-maya lang. So, yun guys, at hanggang dito lang muna yung ating video. Huwag kalimutang mag-share yung ating video ngayon. Huwag kalimutang mag-like. Salamat po sa mga bago nating subscriber dyan. Meron din po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. So, salamat guys sa mga mag-share ng video, nag-like at bagong subscriber. So, yan guys, hanggang dito lang muna yung ating video. Ingat-ingat, kita-kits po tayo mamaya. Bye-bye!